Ilang rider sa isang team. Tapos kung kagaya natin sa mga managers category, sa ibang category, kung kasama din sila sa stages o mayroong GC din yung sa pro at saka sa mga category natin kasama din sa Yung categories po natin, sa ngayon, siyempre, ang target natin is yung mga free races, yung mga people's race. So, target natin, siyempre, is top 10. Pero siyempre, alangan naman nung mamigay ho. Eto nga ho pala yung trophy natin, direct pakita nyo naman, ho. So, sample pa lang po ito. No, a miniature pa lang po ito, siguro scale 1 out of 10. Hindi. Halos ganun, siguro yung pang third place, mas malaki pa ho ng konti dito. Ganito ho yung gagawin natin at this is made of mahogany, no? Inukit po ito ng mga magigiting ho natin ng mga, ang tawag doon? Carvers sa Baguio City, no? So, and mapapansin nyo ninyo yung ating trophy, ni-revise lang ho namin ng konti yung sa Larga na 2018. Meron po siyang very timely, no? Kasi ito po yung tinatawag natin na Igorot bike. So, dadaan po, ito yung ginagamit ng mga native, mga kababayan ng indigenous community doon na means of transportation ng araw. Tapos ginagamit nila pag piyesta. So, ganito yung magiging trophy. So, siguro yung sagot sa tanong mo, Sir Manny, sa People's Race, try namin ng top 10, di ba? Pero at the very least, siguro mga top 3. Kasi masyado madami po yun at 20 categories. So kung top 10 yun, di 200 agad po yung bibigyan namin, no? Di ba? Not unless po mag-i-sponsor po yung excellent noodles po. So welcome po. Yeah. Namas, pakisabi ko kayo, napakabait ito ni Sir Alex Villar, ang ganun pa niya lumaro, di ba? Oo, bilis. Isipin mo ninyo, mayroon pa siyang armor, pero kaya-kaya yung kumarera. Boss Manny. So yung sa natin, sa Pro Elite, ilan riders sa isang team? Ako na sa tagal. Ako naman na. So, ang gusto ko po kasi sana 6 lang para hindi rin mo magastos sa mga team, pero sabi ni Coach Reynard, halika, Babi, halika. Paano sinabi ni Coach Reynard yung, hindi ba pwede na ng 8 na riders, no? Kaya paano sabihin ni Reynard? Hindi ba pwede 8 riders na lang yung ibigay dyan? Okay. Tapos nag-bingo kami halfway, no? Tapos si Ma'am Sunshine ng attorney sinabi 7. At meron po kaming bagong innovation, okay? When it comes to team competition. Aalisin po namin yung 4 to stop yung time. Okay? Attorney, explain natin to. Kasi unfair po yun for the other teams, especially like kay Reyna, bago pa lang po sila. Ay, kila Coach Toto, okay yun. Alam niyo kung bakit unfair yung 4 to stop? Alam niyo kung bakit? Yung mga cycling fans. Kasi it will require you to have 4 powerful riders, di ba? For you to stop the time para tumigil na yung oras po ng team ninyo per stage. Di ba? So ibababa po natin at ibabalik ito to 3. Kasi if I'm not mistaken, sa Tour de France, okay? Union 60 International. 3 lang eh. Tama ba ako, attorney? Attorney, ikaw explain mo nga. Why you decided? Si attorney po ang may idea na. May proposal. Matagal ko nang napapansin, hindi naman lahat ng teams malalim ang lineup. Hindi lahat ng teams yung fourth man kasing lakas ng fourth man ng, let's say, ang standard natin Navy. Ang Navy hanggang 5th, hanggang 6th man malakas eh. Siguro yung mga team excellent may mga 4 hanggang 5 naman na lakas. Pero yung ibang teams, siguro nagpapantay-pantay lang yung third man nila eh. So to give them an equal opportunity at equal ma-level yung field, I think it is best sa UCI talaga naman na top 3 lang naman na kinukuha sa team eh. So, matagal na practice yung 4. So, ibalik natin sa 3. Yun din ang nakalagay sa UCI eh. Yung top 3 na yung third cyclist ang pinagkukunan ng team time. Wow. Ayan. More questions? Siguro, ayun, meron pa muna si Ray. Yes. Okay po. Okay na pa. Okay na po, thank you. Mark Monteo. Good morning, everyone.
ilan po pala yung ini-expect nyo sasali for this year's edition, and merong final figure na po ba regarding dun sa prize pool, and paano po yung magiging natin thing? Yung population po ng pro, yun po ba yung tanong niya? Overall po. Overall. Yung sa Race for All daw, may ballpark Kasi yun, nung larga po kasi namin, nasa 10,000 po yung nag-register. No? So, hindi po nagpa-pandemic na. No? So, we're expecting around 20, pero sana wag muna ngayon, ano, pag mayaman ako kami, pag next year, no, mayaman ako, papasok na ako yung San Miguel, hi Boss Al Francis. Di ba? Ano na, di ba? Pwede na tayo mas mag-accommodate na mas madami, di ba? Tapos, simultaneous, tapos lalagay. Ito pala, yung ating sponsor, no, si Boss Jackson, they're trying to find a way na yung lahat po ng mga pro riders natin, lalagyan po nila ng GPS tracker. Okay? So para maifa-flash po namin sa screen yung mga tultuk kung nasa sana po sina Reynard, sina Junray, di ba? So, try ho namin gawin yun, ano? Kasi sabi nila Boss Jackson, maganda lagyan ng GPS tracker para nakikita ho natin kung nasaan yung location ng mga riders. We tried that sa Ronda Pilipinas before. Kaya lang hindi namin masyadong nabigyan ng ano yun eh, importansya nun sa Ronda kasi parang hindi natin alam yung GPS nun eh, no? Noong mga 2060, wala pa yata waste nun. Nung pala, napaka-importante at halaga po nun. Yung sa People's Race, siguro mga nasa at tansya mo, attorney, mga 15? Kasi sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan pa lang po, Diyos ko, napakarami yung siklista doon. Malilitan. Okay. So, kunyari po, sa isang category may nag-register na 1,000. Nangyayari po ito sa atin sa Larga, di ba, attorney? Dinivide po namin ito into the safest, no, maximum number of riders per heat. Gagawin mo namin heat yan. Okay? So, pag dumami mo yung participant sa isang category, mas maganda po sa inyo yun. Kasi mas maraming beses ko kayo lalaro. Kasi yung top 10 kukunin namin, and then the next one, top 10, tsaka ho namin paglalabanin sa final, yung mga top 10 finisher. So, hindi ho namin pasasabungin yung 400 riders ng sabay-sabay. No, so, siguro depende ho sa ruta. Sa Kabanatuan, kabisado natin yun, 4 lanes yun, ano? Bobby, 4 lanes yun, kaya lang masyadong sharp yung mga corners. Siguro mga nasa 100 ba din. Tapos we'll try to coordinate. Gaya nung ginawa ko namin sa Larga Pilipinas sa Marikina, medyo delikado yung ruta. Dilapitan namin si DJ Big Boy Cheng. Big Boy Cheng, baby! Ng Euratex, nilagyan mo namin ng may mga poste. So kung try namin ulitin dito yun, baka pwede madagdagan tayo ng ano. Pero ngayon may uso na, di ba, sa Tour de France, yung lobo na may parang tubig, di ba, pag bumangga. Bobby, tayo ka nga rito. Halika kay Bobby. Gusto, saan ba halika rito kay Bobby, saan ba nakakabili ng parang lobong dilaw? Yung nakikita niyo sa Tour de France, yung pagka nagbabay, tapos boom! Ay, safe na safe, di ba? Joke lang kay Bobby. Joke lang. So, mga ganun po. No, so, we're expecting around 15 to 20,000 this time. Kasi, marami tayong iikutan eh. Dati kasi dalawa lang eh. Once per month, Marikina and then EDSA. So, baka mas marami pa tayo. No? So, sa bib pa lang, patay na si Mang Balit. We'll see. So, tingnan namin sa registration. Mamaya, sisilipin natin. Thank you, Sir Snow. At I'm now with the team owner ng Go for Girls, Sir Jerry Ligo. Sir, any thoughts or questions sa organizer? I guess big congratulations na lang to everybody involved in this. I remember after the pandemic and then after the death of the Ronda Pilipinas, it seemed like the cycling races in the Philippines nag-dry up. Now, with all of these successful and upcoming races, mukhang buhay na yun cycling sa Pilipinas. And nakikita nga natin na maraming race, maraming teams na lumalabas. So, congratulations to everyone involved. And we're looking forward to have a very exciting, I think this would be, kung yung rotang to, yung pinakita nila, magiging magandang karera to. And you won't know, I think, who will win until the very last day. Just to add to that, boss, just to add to that. Ladies and gentlemen, we had races no from the 50s up to 1998, tama? And then tumigil po yan around 99, 2000, 2001, 2002, tama? And then pumasok yung FedEx, nila Ma'am Sunshine, Padjak Pinoy, di ba? Naging Letour, di ba? And then pumasok po yung Ronda at 2011. So nagsabay, no? So napakaraming mga races.
And then came the pandemic, 2020. Humirit pa ho yung Ronda Pilipinas ng isa noon, ng 2022. Pero right after 2022, ladies and gentlemen, nauuhaw po ang mga Pilipino sa cycling. Napansin nyo yun? Wala tayong races. Pero I would like to congratulate Boss Jeremy Go. Kasi pag wala akong karera nung time na yon, na meron po tayong drought sa cycling, binuo po niya yung Go for Gold Race Series. No? With the aim na ipagpatuloy at i-bridge po yung gap, no, ng Philippine cycling. And siguro gusto ko palakpakan si Boss Jeremy natin ngayon. No, dahil isa ko talaga sa pwede natin sabihin Godfather of cycling. Boss, huwag ka muna mawawala kasi baka magulat tayo ito sa Tour of Brazil. Si Bert Lina, ayaw naman namin si Bobby ang ano natin doon. Di ba? Okay. So, palakpakan po natin si Boss Jeremy. They have a race. We have a race this coming May 30, 31, and June 1 sa Pasig, sa Iloilo po. So, punta ko kayo sa Go for Gold Race Series page if you wanna register. Okay? Tapos may pabarko pa ho yan. Bumili ho ng barko si Boss Jeremy. Isang barko sa tugo. Nika, gusto kong bumili na yate. Sir, barko na lang binili. Okay, barko. Okay, bumili siya ng barko. Gagamitin lang mo sa Pasig. Okay? Palakpakan natin isang malakas naman for Boss Jeremy. Isang question lang kay Boss Jeremy. Saan kategory ka lalaro sa corporate? Hindi ko pa nakita yung mga hindi ko pa nakita yung mga categories, pero sigurado. Corporate. 28 to 27. Malalaro tayo yan. Gusto ko yung pinakamahirap na stage. Alright, question?